araw, nabanggit nga natin at alam naman natin ang petsa ngayon ay primero ng buwan ng Mayo, May 1, 2026 and today is Labor Day. Kamusta na nga ba ang ating mga kababayang manggagawa? Ano na nga bang current estado natin? At where are we going lalo na't hindi pa rin natatapos ang kaliwat ka ng mga krisis hindi lamang dito sa loob ng ating bansa kundi maging sa ibayong dagat. Pag-usapan po natin yan ngayong morning na ito. Nasa Zoom po natin ang tagapagsalita po ng TUCP, si Ginoong Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos Miguel, magandang umaga po. Daryl Justin, live na po tayo sa DWIZ at Aliw Channel 23, sir. Magandang umaga din po, sir, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na ngayong araw ng paggawa. Ayun, sir. I like the emphasis, pero sir, the main question that I have to start this off, kamusta na nga ba ang estado ng ating mga kababayang manggagawa ngayong mga panahon na ito, sir? Definitely, no? Hindi po happy ang Labor Day ng ating mga manggagawa. Yung binabanggit nyo po, napakaraming krisis ay patuloy pong lumalala, no? At the end of the day, ito pong krisis sa Middle East ay nagpatindi lamang po dun sa krisis ng sweldo. Yung ating pong higit 5 milyon na minimum wage earners, hanggang ngayon, wala pa rin po yung hinihinging substantial na aumento na 200 pesos na maisabatas. Ganun din po, no? Yung ating mas malawak na middle class, 4 sa bawat 10 Pilipino ay tinatawag nating middle income earner, yung ating middle class na patuloy pa rin pong matindi ang pagkakagipit, no? Binubuwisan yung sweldo, binubuwisan din bawat gastos. At until now, no, yung mga panukala para sa value added tax na mabawasan, yung excise tax, masuspindi muna, hanggang ngayon, no, bulag at bingi pa rin ang pamahalaan sa panawagan na yon. Kaya nga ngayong araw ng paggawa, ang TUCP kasama ang National Wage Coalition, yung pinakamalawak na koalisyon ng mga manggagawa, ay tatahak, no? Pupunuin namin yung kahabaan ng Espanya patungong Menjola, no? Ang panawagan, sahod itaas, buwis ibaba, magwelga buong bansa. Sir Carlos, ako'y may nabasa dito kanina na ito, isa sa mga tampok na balita namin for today na may ilalabas daw po ang DOLE na desisyon kaugnay sa petisyon na itaas sa 1,200 pesos ang minimum na sahod para sa mga manggagawa dito po sa Metro Manila by July pa. Kayo po ba ay optimistic sa magiging desisyon na ilalabas ng DOLE at sa tingin niyo po ba itong 1,200 pesos na sinasabi nila ay sapat na para sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila considering na hindi na nga po bumababa ang karamihan ng mga presyo na pinagkakagastosan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay, sir? Nako, since 1989 po tayo merong regional wage board system. Paulit-ulit na po sinasabi ng Department of Labor yan na dedesisyonan, pagpapasyahan, pag-aaralan. Hanggang ngayon po, no, from 1989 hanggang sa kasalukuyan, no, barya-barya, sukli lamang yung binibigay dun sa ating mga regional wage boards. Yung 1,200, yan po yung tinatawag nating living wage. Ngayon po, no, ang minimum wage sa buong bansa, no, 411 pesos, pinakamababa sa Bangsamoro, pinakamataas 695 sa Metro Manila, no. Ni kalahati wala pa dun sa 1,200. Kung yung dagdag 200 pesos nga na legislated wage increase, hanggang ngayon hindi masuportahan ng Department of Labor and Employment, paano pa yung mga panukala na mas malalaki? Kaya nga sinasabi namin, ito yung unang hakbang, yung 200 pesos legislated wage increase. Ngunit wala na kaming pasensya. Punong-puno na kami dun sa ating regional wage boards na barya-barya lang po ang ibibigay niyan at the end of the day. At July pa po yan madidesisyonan. Kasi hanggang ngayon, hindi nila kinikilala na mayroong urgent and reasonable o yung tinatawag nating supervening event para agarang magtaas ng sweldo para lalo sa ating mga minimum wage earners. Ngayon, Sir Carlos, aside dun sa, syempre, lagi ang primary naman na concern na ating mga kababayang manggagawa is yung sahod. Bukod ba dito, sir, may natatanggap pa ba kayo na other pressing concerns na inire-raise ng ating mga manggagawa na maaaring hindi nakikita ng both private and public sector na issue in terms of workforce and at the same time in terms of the workplace environment na ating mga kababayan? Opo, no, yung usapin ng take-home pay, talagang yan ang pangunahin talaga, no? Kaya isa rin na lagi namin binibigyan tampok ngayon sa darating na Labor Day activities natin ay yung tinatawag natin ng middle class
na since 2018, no, kung maalala nyo, yung train law, yung ating income tax ay napako na doon, no? Ang exempted lang ay 21,000 pababa. Ang TUCP nga ang nagsusulong ngayon, itaas na natin yung income tax exemption to 50,000. Ibig sabihin, kung kayo po ay manggagawa na sumisweldo ng 50,000 kada buwan, kayo po ay dapat malibre na sa income tax under sa panukala na yon. At yung malawak na middle class naman natin, mga kumikita ng 100,000 plus kada buwan, ay mabibigyan din ng diskwento dun sa income tax, no? Halos kalahati. Kasi napakataas po talaga ng level ng ating buwis, hindi lang yung income tax, pero pati yung value added tax. Biruin nyo, yung sa kuryente na lamang, 12% VAT, no? Generation, distribution, etc. Pati systems loss, may 12% VAT po yun. Kaya nagpapanukala rin kami, tanggalin din yung 12% VAT. Dahil lahat po ito para maibsan yung take-home pay ng ating mga manggagawa, hindi lang yung minimum wage earners, pero pati yung ating middle class. Pero anong silbi ho ng sweldo kung wala ring trabaho, no? So may jobs crisis po tayo talagang nakikita. Merong 2 hanggang 3 milyon na walang trabaho, merong 6 to 7 milyon na underemployed. Meron po silang trabaho pero kailangan nilang kumayod pa, 3 o 4 pa na additional na sideline dahil hindi po sapat yung kanilang kinikita. At ang worry po namin, no, kung hindi pa po matapos ang gulo sa Middle East, may 2 milyon po tayo doon na kababayang OFW. Kung sakali po silang uuwi, ano pong aasahan nilang trabaho rito at lalo pong sisikip yung ating tinatawag na labor market. Ngayon, Sir Carlos, nabanggit po ninyo yung mga middle class workers o middle class people po natin. Kung di ako nagkakamali, I think nagkamali ako, pero ang pagkaka-interpret ko dun sa nilabas na study ng Okta Research na itong mga middle class earners or middle class people, sinasabi nila na nowadays sila na yung new poor. Nag-a-agree ba kayo sa assessment na ganito at sa inilabas na study ng Okta Research na totoong bagong poor na po ang mga middle class people ngayon, sir? Sa kasamang palad, yan po yung nangyari, no, dun sa ating middle class, no. Imbis na tutukan natin para palakihin yung middle class, sinandwich kasi natin siya. Kaya siya ay dumadaos-dos na dun sa lower middle income. Kasi actually, even if you are a lower middle income earner, kumikita 30,000, 40,000, you are just one health emergency away from being the new poor talaga eh. Kasi kung sakali magkaroon ng emergency sa pamilya, no, talagang ang laking dagok dahil wala rin, ang laki ng binabayad nating buwis, yung middle class. Wala naman tayo masyadong asahan na dekalidad na serbisyo eh. In fact, dun nga sa ayuda o sa tulong, sabihin na nating social safety net na ino-offer ng pamahalaan, huli o even wala dun sa listahan yung ating mga middle class. So, napakaliit lamang po kasi ng pagitan ng ating middle class dun sa poverty. Kaya nga kami ay nananawagan as early as now. Natutukan po natin yung mga panukalang paibsan, no, magbibigay man lang ng tax relief doon sa ating middle class. Kung hindi, no, yung sinasabi ng ating mga economic managers na Philippines will become the upper middle income country, paano po tayo magaganon kung yung ating mga middle class nga ay dumadaos-dos into lower middle and to lower income earners? At sadly, yung iba nagsasabi na I think, di ko lang alam, Sir Carlos, kung mag-agree kayo, karamihan din niya ng gastos ngayon na gustong kunin ng pamahalaan para makatulong sa ating mga kababayang less fortunate ay naipapasa sa middle class na hindi nila napapansin na talagang napupuruhan na ang ating mga middle class to a point na pagod na, tapos halos wala pa makita, talagang dumadaos-dos na sila papunta doon sa poor level, ika nga, di ba, sir? Opo, no? Pero dinadagdag ko rin ito na hindi po ito laban, no, nung middle class versus mahirap o poorest of the poor. At actually, ito po ay laban ng buong manggagawa, uring manggagawa at ordinaryong Pilipino kontra po sa sistema na pabaya eh. Kontra po sa gobyerno na ang pulisiya po, kagaya ng binabanggit niya, yung tinatawag na cross-subsidy. Hindi ko wala akong rason yun eh. Bakit ang magbabayad ng sa ating mga less fortunate, no, ating marginalized ay yung ating consumers. Sa halip na ang dapat magbayad po doon yung mga naglalakihang kumpanya natin, no, lalo sa kuryente na for the longest time ay naging tubong lugaw. Hindi naman po tayo investor ng mga yan eh kasi para lumalabas tayo pa yung nagsasubsidize doon sa kanilang pagkaganid, doon sa kanilang kita at tubo.
Ngayon, Sir Carlos, kanina nabanggit ninyo na some branches or agencies of the government feeling na you feel like na hindi pa rin sila kumikilos and hanggang ngayon mabagal at parang iniitsapuera pa rin yung mga hinaing na ating mga manggagawa. On the side of the legislative, do you think the politicians, nagkakagulo na sila ngayon at wala pang eleksyon? Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na kausapin ng mga politiko, lalo na para idulog yung hinaing ng mga manggagawa, what would you want to tell these politicians ngayon, sir? Opo, no, kagaya ng binabanggit ko, no, yung ating mga regional wage boards, no, tingin namin natutulog lamang sa pansitan yung mga yan. Kaya malinaw sa amin na Kongreso at Senado talaga yung laban ng manggagawa dito, lalo sa patungkol doon sa legislated wage increase, sa tax reform. Kaya kami po ay nananawagan. Ito pong 200 pesos na legislated wage hike, sabay-sabay nyo po itong pinasa, no? Yung ating mga senador, yung ating mga congressman at congresswoman nung last year, which is an election year. Pero ngayon po, na walang election, kami rin po ay naniningil dahil ang taong bayan, yung ating uring manggagawa naman, ang nagluklok po sa inyo dyan. Ni isa pong panukalang batas na para sa manggagawa, 4 na taon na po tayo under the Marcos administration, wala pa po tayong napapasang makabuluhong batas para po maibsan yung paghihirap ng ating mga manggagawa. Not to mention the fact, no, pati po sa executive, unlike previous administrations, only President Marcos po has not met the labor sector 4 years into this administration already. So hindi po natin masisisi yung ating mga manggagawa na ngayon po ay punong-puno na, galit na po at ngayon ngang araw ng paggawa ay susulong magwelga hanggang Menjola. And last few questions na lang ako, Sir Carlos. Nabanggit nga natin kanina sa pasimula yung tungkol din doon sa 1,200 pesos na minimum na pasahod na hinihiling po at petisyon. Do you think na dapat sa Metro Manila lang to, dapat standardized at iisa na lang para sa buong bansa? Nako, malaking kalokohan no itong nagkakalayo, napakalalayo na po ng wages no sa across the regions, Luzon, Visayas, Mindanao. Iisa lamang naman po ang sikmura, hindi naman mas maliit ang sikmura ng taga Mindanao kaysa na taga Metro Manila. Kaya kailangan po ito, yung wage increase na hinihingi nga natin, dapat po buong bansa. At ito pong national minimum wage na isinusulong, dapat po ito ay naka-anchor doon sa tinatawag nating living wage. Kasi hindi po natin pwedeng sabihin sa ating mga kaubayan, yung mga taga Metro Manila lang ang afford living wage. Yung iba, Mindanao at Visayas, living wage na lang kayo. Hindi po, no? Lahat po ito ay karapatan, no? Ito po yung paulit-ulit namin sinasabi, ito po ay karapatan. Ngunit kung hindi po natin ito ipaglalaban, patuloy po itong kukunin mula sa atin. Ito po ay nakalagay sa ating saligang batas, no? Living wage for all. At yan po yung patuloy nating sinusulong. Ayun. Sir Carlos, alam ko may mga kaganapan din kayo na gagawin para sa araw na ito. I will give you the floor. Baka may gusto pa kayong ipabatid na mensahe o panawagan sa lahat na nakikinig, nakatutok po sa ating programa ngayong umaga, sir. Go ahead po. Opo, no, maraming salamat sa oportunidad, no. Kami po, no, ay tatahak, no, alas 8 ng umaga patungong magpupunuin namin yung Espanya at magmamarcha sama-sama patungong Menjola, no. Inaasahan natin tens of thousands of workers to at ine-expect natin na mas malaki-laki po ito. Kaya nananawagan din tayo sa ating mga kabay. Kung kayo po ay walang pasok ngayon at kung kayo po ay may panahon, no, lalo yung ating mga minimum wage earners at lalo yung ating mga middle class, no, tayo po ay sumama para maparinig po natin ng payapa. Kaya nananawagan din kami sa ating mga kapatid sa kapulisan na sana po ay payagan po kami na mapayapang manawagan po sa Pangulo. Dahil ito pong mga panawagan namin, wala po itong kulay, hindi po ito kontra kung kahit kanino. Ito lamang po ay panawagan para sa karapatan po natin, no? Buong uring manggagawa na sahod po, no, itaas, buwis ibaba, no. In fact, kami po makikita nyo sa TUCP ang aming pangunahing panawagan, no, 200 pesos dagdag sahod isa batas, middle class wag i-tax. So sana po kita-kita po tayo mamaya, no, alas 8 umaga diyan po sa Espanya, tutungong po tayo patungong Menjola.
I hope and pray for the best, hindi lang po sa mga activities at magandang hangarin ng TUCP, Sir Carlos, kundi para na rin sa ikabubuti at ikauunlad ng ating mga kababayang manggagawa at pati na rin po ng ating bansa. Sana, sir, in the coming days, magkaroon pa tayo ng opportunity pag-usapan iba mang issues tungkol sa ating labor at workforce, and we hope na maging makabuluhan po ang inyong celebration ngayong araw ng manggagawa. Sir Carlos, maraming salamat po sa paggising na napakaaga para sa pagpapaunlak po sa amin, and mag-ingat po kayo. God bless po, Sir Carlos. Thank you po. Maraming salamat din po at mabuhay din po kayo. Yan po ang tagapagsalita ng TUCP, si Ginoong Carlos Miguel Oñate.